Hello guys! So heto na naman tayo. So for today's video, bali i-share ko sa inyo yung papunta kasi tayo ngayon ng grocery. So mag-grocery tayo. So tara, samahan niyo ako. So eto guys, kakatapos ko lang naligo and then naka-prepare na ako. So bali hindi pala weekends ngayon. So it's not that usual na every week or every weekends or something like that. May schedule kami na mag-grocery. So ano lang, depende lang kung may laman pa ba or may mga pagkain pa ba sa kaban namin or shall we say sa ref namin. So bali, ito na kasi ang looban ng ref namin. So medyo walang-wala na. Teka, ano ba to? So wala na yung loob ng freezer namin. Tapos ito, kahit nga mga something like hot dogs or kahit mga eggs, wala na talaga. So puro na to ketchup na nandito. And then ito sa mga storage namin, so ayan, medyo nakakalat-kalat na. Ibig sabihin wala na talaga kaming mga magagamit dito kahit sa mga lutuan. Okay, so that's why mag-grocery tayo ngayon. So by the way, hindi pala weekend ngayon. Okay, by the way, today is Tuesday nga pala. So kaya mag-grocery tayo. So eto, chinecheck ko na yung bahay. Baka may maiwan ako mamaya pag close ko. So ito nga pala yung dog namin. Ito yung maiiwan dito sa bahay as guardia. Ito nga pala si Luna. So by the way, sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala yung alaga namin since pa before. So si Luna pala is parang more than 3 years na sa amin since pa sa dati namin tinitirahan. Ito pa akin ha. Yan sa mga hindi nakakaalam, may anak pala siya. Ito nga pala si Omi. So ito yung mga bata para mamaya. So by the way, sa mga hindi nakakaalam, so ito pala yung anak niya, si Omi. Originally, apat yan sila. So parang sa may nangyari kasi, so that's why si Omi na lang yung natira. Hindi naman sa nabenta lahat ng anak ni Luna. It's because dahil sa sakit, kaya siya na lang yung natira ngayon. Okay, so ano yan, only survivor yan siya sa anak ni Luna. The rest, sa makabilang buhay na. Okay, guys, so mag-close na ako dito. Check ko na muna ang bahay. Baka may mga naka-plug pa dito. Yan, plug ko pa yung mga saksakan and then yung ilaw. So ayan guys, bali pinapasok ko na yung mga aso namin, si Luna at saka si Omi. So eto, yan na sila. So usually kasi basta alis kami, so dito naman siya pinapasok sa kusina para makulong. Delikado kasi ito kung nakastay sa labas. At the same time, hindi kasi maganda yung panahon ngayon. So baka maulanan lang, baka may mangyari pa sa kanila. So ayan, nilagay namin sila dito sa kusina. So ayan, iniiwan na namin ng dog food. Tapos yung tubigan nila, yun. At yung rice namin, wala pang laman. So nagbabadya talaga na kailangan na namin mag-grocery. Okay, so paano? Start up ko na muna yung sasakyan para at least diretso alis na tayo mamaya. So ayan guys, so the storm is coming. So medyo umaambon na, baka maya pa uulan na naman. So grabe yung panahon ngayon, medyo cloudy and then nagsisimula ng umulan. So that's why pinapasok ko na yung swerte nga naman ng panahon, So kakatapos ko lang pala kanina maglaba. So ayan na yung mga sinakay ko. Unfortunately, ayan, medyo inabutan na ng ambon. So eto, I wish na hindi sana tumabutan ng ulan or sana titigil ang ulan para at least hindi sayang yung effort ko. Okay guys, so we're here na sa loob ng sasakyan. So ready na tayo to go. Nakapag-warm up na tayo ng sasakyan. Ito nga, medyo maambon. So ayan, palabas na tayo sa compound natin. And here we go. Ayan. Ay, sa wakas. Teka, bakit mainit? Yung aircon pala. Teka, under. Ayan. Okay, so ready to go na tayo.
By the way, pupunta tayo sa Kaisana Mall of Davao, which is yung talaga, doon talaga kami mostly nag-grocery. Doon na din yung kasanayan namin. Okay. So, ito, palakas na tayo sa subdivision. Ano talaga, parang habang tumatagal, lumalakas yung ambon. So, uulan na talaga. Alright. Weekday kasi ngayon, so medyo walang masyadong tao. Unlike kung talaga abutan tayo ng weekday na weekends, medyo matao dito. May mga times din naman na hindi masyado crowded, siguro nagpapahinga, pero maya maya lang parang ang dami ng siya sa labas, especially mga early in the morning. Daming mga nag-jogging, walking, kasama yung mga aso nila. Yun. So like I said earlier, so wala talaga kaming specific na day or schedule kailan talaga kami nag-grocery with my wife. So nagdedepende lang kami if needed na talaga, parang wala nang laman ng ref, doon wala nang laman yung kaban namin, so yun, that's the time na grocery talaga kami. So yan yung namin, closing na namin. Minsan nag-grocery kami ng weekends na pamilengke, kaya weekdays din, pero usually mga evening kasi morning medyo may mga lakad pa, may mga work pa although yung mga gino-grocery namin is good for 1 week, pero may mga times kasi na parang maaga siyang maubos, may mga times din na matagal siyang maubos. It's because mawari sa food, may invitation kami na kumain sa labas or kumain sa ibang bahay, may nag-invite sa amin, so yun, doon kami nakakatipid sa grocery namin. So by the way, the last grocery namin is last week or the other week. Parang lumampas yata ng isang linggo. Actually, dun sa mga grocery namin na naka-ref, frozen, madali siyang naubos. Siyempre, nandun ang lahat ng mamutay. So, tumatagal lang kami. It's because of the canned goods. Minsan pag limit na talaga, yun na talaga yung inuulam namin. Or minsan pag medyo feel lang namin kumain, so canned goods kami, especially mga sardines, corned beef, lalo na pag mga morning breakfast at saka baon. So kung hindi corned beef, it's either beef loaf or meat loaf, ano ba yun, chicken loaf, basta mga loaf. It's a rainy season talaga, so as you can see, medyo paligid ko medyo maambon. Yan talaga yung panahon ngayon. Hanggang ngayon maambon pa yung ibang lugar. Hindi pa naman yan kalakas yung ulan, sana wag na lumakas kasi sayang yung labada ko, nakatambay lang doon sa labas ng bahay. Sana lumakas kahit konti yung araw, at least masinagan man lang kahit sandali. As you can see, makikita mo sa likod ko sa bintana, na yan, ambon na yan siya. Akala lang siguro na parang usok lang, pero ambon na yan. Mawala na talaga dito ngayon. So far wala naman kung nabalitaan na may bagyo ba. The other time may bagyo talaga dito, so medyo affected yung ibang lugar. Okay lang naman sa amin, sa awa ng Diyos. Medyo manageable naman siya, pero sana hindi na masyado lumakas yung siguro bumabanat na sa ulan yan kasi going summer season na.
magtatapos na pala yung January, going February na. Ano pala, no? Going February, so ibig sabihin, Valentine's Day na naman. Uy! Maganda yan sa mga couple people, ha? So, happy Valentine's in advance na lang din sa mga couple dyan. Tapos may mga BF and GF. Then, sa mga lovely couples dyan, katulad ko. So, yung iba dyan, may mga plano na ba for this coming Valentine's season? Kasi kami, wala eh. Medyo busy sa mga priorities namin. Wala na masyadong budget. Siyempre naman, kasi kung celebrate dapat yung budget eh. Para may time kayo sa sarili nyo, may time kayo sa loved ones nyo, may time kayo sa family nyo. Kasi Valentine's Day, it's not supposedly to be celebrated by just couple. Iba kasi dyan to celebrate with their lovely families. Together with your parents, with your siblings, or even relatives. Yun. Okay, so ayan. So, nandito na tayo sa Gaisano Mall of Davao. Kakarating ko lang, kakapark ko lang. So, eto. Buti nga pala, parang tumigil yung ulan dito sa, sentro ng Turil, unlike dun sa amin. So, oh yeah. Pero, as of today, medyo cloudy pa rin yung panahon. Tingnan nyo naman guys, oh. So, ayan, medyo cloudy. So, ayan na yung mall mismo. So, paano? Tara. Okay, so ayan. Nakalabas na natin sa sasakyan. And here we are. Yan, so papasok na tayo. Okay, so here we are. Papasok na tayo ng mall. Here we go. So, may mga tao pero not that much kasi weekdays ngayon. Yung iba dito gumagala lang. Walang event ngayon dito sa center grounds nila. So yan, may mga tinda. As you can see, wala masyadong mga tao. Ito talaga ang the best dito sa Gaisano Mall of Turil. Wala masyadong tao. Kaya yung iba, kahit mga hindi taga Turil dito na talaga pumupunta. Kasi nga, wala masyadong mga tao. Okay, so let's go down. Kasi nasa lower grounds yung nila grocery. So, kahit nga dito wala masyadong tao, hindi naman kasi talaga medyo busy ang araw ngayon. Mostly busy lang dito pag mga weekdays, weekends. So yan, going na tayo dyan. And here we go. So, kalabas na tayo ng mall. Makatapos ko lang ng grocery. And, ito na lahat. Medyo konti lang pala. Na-realize ko may mga ibang mga stocks pa pala doon na parang enough pa for this coming weekend for this coming week. So, hindi na ako bumili ng iba. Yung mga importante na lang yung mga kinuha ko. So, going na tayo sa sasakyan natin para ikarga to. Teka lang. Ay, yeah. Anyway, wala namang mga babasag dito. So, ito pa rin yung panahon ngayon. Medyo cloudy pa rin. Pero buti na yan, hindi umulan ha. So, sana gandun din sa bahay. Para at least matuyo-tuyo man lang yung mga damit natin doon. Okay. So, parka na natin yung goods sa sasakyan. Wait lang. Hello! So, eto, nakapasok na tayo sa loob ng sasakyan. So, andyan na sa likod yung mga karga natin. So, ito, ready to go na tayo. Uwi muna tayo sa bahay para, i-prepare na natin yung mga nabili natin. Lagay na natin sa yung iba sa kaban natin. Kaban? Okay. May nabili pala ako kanina mga ham. So, fortunately, dalawa yung binili ko.
Ano kasi, by this time kasi, basta mga after Christmas or New Year, usually kasi yung mga ham medyo pinapababa na talaga yung mga presyo eh. So, mostly mga 50%. Pero may mga iba pa din naman, hindi pa nila binababa ng mga 50%. Pero diniskwentahan na nila, para mapaubos lang ng ham kasi hindi na masyado mabenta yan ngayon. So that's why binabaan na nila yung presyo. Hindi na siya seasonal price. Yeah. Ito. Naka-across na tayo sa street. May malaking truck kasi sa likod. So yun, like I said earlier, so nakabili ako ng dalawang ham, chicken ham. So usually kasi basta mga January or basta after December, na talaga, parang minumura na talaga yan siya, parang discounted na talaga yung mga price. So mostly 50%. So that's why by that time kumukuha talaga ako by the start of the year kasi masyado nang mumura eh. And then actually gusto ko kasi yung ham. Kahit anong ham, kahit hindi chicken, yung nakuha ko kasi is chicken eh. So ayun. Nasa mga 159 pesos yung nabili ko. From original price, nasa mga almost 400 pesos daw yung presyo niya. So yun, laking benefit. Dagdag na rin sa mga ulam natin sa bahay, especially sa breakfast. Gustong gusto din ni wifey yun, I'm sure. Kasi kami, parang nagtitinda kasi kami niyan before. Doon pa ako nagbebenta sa dating workplace ko. Marami din naman nagkagusto doon sa pagkain na yun. And at the same time, binibenta ko, pinapautang ko. Marami din naman bumibili. Marami din naman nasarapan. Kaso na-stop siya. It's because, parang may dumating talaga sa time na parang nagsawa na yung mga tao. Masarap siya pero nagsawa na yung mga tao. Yung iba kasi parang namahalan na. It's because kasi parang may napautang ko kasi yun, so that's why may mga patong. So yung iba kumukuha pa pero habang tumatagal hindi na kasi parang dagdag na rin sa mga gastos nila. Then at the same time medyo parang pabalik-balik na lang yung mga ulam nila ba, puro ham. So that's why kaya may sentimental value din yung ham sa amin, sa buhay namin eh. So dumaan tayo ng church dito sa Toril, Remedios Parish Church. So dyan kasi ako nagsisimpan kami kasi malapit dito yung tinitirhan namin before kami lumipat. Before pa talaga kami lumipat dito sa bagong tinitirhan. Diyan ako nagsisimba pag gabi. Kaya ng mga Christmas Eve or New Year's Eve. Yon. Careful. Dito na yung sa paligid. Hindi alam ko na kung paano mag-drive. Here we are. By the way nga pala, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment na rin, at saka mag-subscribe sa YouTube channel ko para at least papainggan nyo lang din para makagawa pa ako ng bagong videos at saka mag-iisip pa ako ng mga bagong content. Comment below na lang din kung ano yung mga gusto niyo i-recommend sa akin na gawan ko ng content. Especially dito sa Davao, kung ano pa mga gusto nyo malaman dito, mga meron dito na gusto nyo makita. So, yun. Subscribe for more. Okay, so eto, nakarating na rin ako ng bahay. So, fortunately, tumigil na yung ulan. Medyo maambon, pero at least wala na yung ulan. Konting ulan. Okay. So, swerte kasi para at least mapapatuyo pa natin yung mga nalabada natin kanina. Ay, ang swerte.
Buti narinig yung mga panalangin ko. Okay. So paano, pasok muna tayo sa loob. At eto na yung mga pinamili natin kanina. So isa-isa pasok na natin lahat to. And then, tada! Hello! Na-miss niyo si Ayabs? Yan. May kalat? Ay, kawawa yung isang sapatos. Oh. Okay. Shh, stay! Hey! Hey! Luna! Ami! Shh! Balik! Mahirap kasi ito kung sakaling makalabas ng bahay kasi baka makakagat pa ito ng mga tao dyan sa labas. So yan, pinapasok na natin. Yan. Whew. So paano? Dahan-dahan ko na ito i-arrange. So, ito. Soap at saka shampoo. So dito na muna to. Ito, brown sugar. Saka kape. Importante sa before mag-start ang araw. Vermicelli. So, at least may pansit-pansit na ito yung mga ulam natin. Kita ng ulam na. At least pagkakato, chili mansi yung kinuha ko. Yan. At least may spicy. May spice yung pagkain natin. Ito, may meatloaf. Konting arrangement. Sardinas, so dalawa. Spicy yung isa is original. At least pagdagdag sa panlasa pa rin. Yan. At least may konting arrangements naman. Para di tayo mapagalitan ng misis. Ayan. So, tapos na. So, doon na naman tayo sa frozen natin. Okay. Okay, so ito. So, i-unveil ko na yung mga frozen na nabili ko. Isa-isayin natin. Okay. So, ito na pala yung chicken ham na nabanggit ko kanina. So, from CDO. Okay na din. Almost 1 kilo yung niya, timbang niya. So, ito, dalawa na yung kinuha ko. Ito, so yun nga, nasa mga 159 pesos or almost 160 pesos yung nabili ko. At the same time, ito, bumibili talaga ako dito, kikiam balls, at least pampadagdag, pampadagdag sa panlasa ng mga ulam. Kahit anong ulam, basta meron ito, sok na sok talaga. Ito, early yan, so parang tempura na din eh. Not bad. Maganda to, especially yung binili ko na vermicelli, so lagi dito pansahog, maliban sa mga other na mga karne na binili ko. Then ito, hotdog, so beefies. Ito kasi yung gusto ni Mrs. ko, cheesy, so beefies na cheesy. 30 pieces. Ito, not bad. So, medyo madami na rin yan. More than a week ito maubos, I'm sure. And then, ito, may chicken. So, meron ako, quarter cut. And then, ito is, ito nga pala, quarter cut. And then, mga pangsabaw. Okay? So, pang sukpak. Ito is mga legs and then yun mga quarters. Okay, so yun lang. So i-arrange ko muna ito, yung ibang mga especially ito, i-cut ko muna ito para at least pag budget talaga para mas lalong dumami yung pagkain natin. So paano? Prepare ko muna ito. Okay? At sa wakas, natapos na din yung ginagawa ko pag sa slice ng mga karne kanina. So, eto na ang looban ng ref namin. Tadaan! Ayan! So, andyan na lahat. Pati yung mga other na mga frozen products. Andyan na yung chicken na kinat natin kanina. Hindi ko na siya napakita kanina kasi medyo nahirapan na ako sa paghawak. Kulang na ako sa kamay.
So ayan, at least nakalaman-laman na din yung ref natin. Tapos yung kanina ng mga canned goods. So at least may pag-asa pa yung 1 week natin. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. So kita-kits na lang ulit sa next videos natin. By the way, sa mga bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and share na rin sa video ko. And then subscribe na rin sa YouTube channel ko. So paano? Hanggang dito na lang.